Kung kagaya po kayo ng mga kasamahan ninyong followers dito sa page na to at ang tanong ninyo ay kung bakit nga ba nagkakaroon ng diabetes at sintomas ito, ito ng sagot na inaantay ninyo, pakinggan nyong maigi, baka makatulong ito sa inyo. Para mas maintindihan po natin kung ano nga ba ang mga sintomas ng diabetes at kung bakit nangyayari ang mga ito, halikayo, pasimplihin po natin. Pero bago po yan, dun muna po tayo sa normal o yung walang diabetes. Ang kwento po niyan ganito. Kapag tayo po ay kakain ng kahit anong pagkain na mayroong carbohydrates, ang mangyayari po ganito, matatagpas-tagpas ang mga yan, magiging maliliit silang mga asukal, again matatagpas-tagpas sila at lahat po ng ito po mga maliliit na ito, pupunta po yan lahat sa inyong bloodstream. No? Sa bloodstream niyo yan. Diyan. Ngayon, ito pong mga asukal na ito pong mga naririto po sa inyong bloodstream, kinakailangan po yan makapasok dito po sa cells natin para magamit sila bilang enerhiya. Para makapasok sila, gumagamit po tayo ng insulin o yung susi sa pintuan ng mga cells. Sa normal pong tao, wala pong problema ang susi. Wala rin pong problema ang susian. Ngayon po, kapag ang tao ay dinapuan ng sakit na diabetes, either wala silang susi sa tinatawag po na diabetes type 1 o di naman po kaya ay mayroon nga silang susi pero sira naman yung susian o yung pinapasukan ng susi. Ngayon naman po, kapag naman kumain ang taong mayroong diabetes, again, pupunta pa rin po yung asukal sa dugo dahil nga kumain sila ng, say for example, ng may carbohydrates. Pero ang kwento, hindi ngayon makakapunta sa cells kasi nga po either walang susi o sira po yung susian. Tandaan po natin, ginagamit po ng katawan ang glucose bilang enerhiya. Kung hindi ito makakapasok sa cells, ang mangyayari, ang pasyente po pwedeng manghina. Wala ngang enerhiya, di ba? Isa yan sa po pwedeng maging sintomas ng diabetes. Next, ang po pwede pong maging compensatory mechanism ng katawan ng tao ay ang magkaroon ng drive na mas kumain siya. Kasi nga, wala ngang enerhiya, di ba? Kaya naman, parang laging gutom ang pasyente. Ang tawag dito, polyphagia. Isa po yan sa mga sintomas ng diabetes. Next po, dahil po kain ng kain ang pasyente, ang mangyayari po, kakain sila ng kakain pero hindi po na-utilize ng maayos ang asukal, po pwede po itong mag-flood sa kanilang bloodstream at kapag kumuha ng blood test, po pwede po ang mangyari, tataas po ang makukuha nating score sa inyong mga blood sugar. Isa pa, gugustuhin po ng inyong mga bato na mag-filter ng dugo. Kaya ngayon, mas iihi sila ng mas iihi. At bilang compensatory mechanism ng katawan ng tao, po pwede pong mas maggusto natin na uminom ng uminom o yung pakiramdam na parating uhaw na uhaw. Bukod dyan po, dahil nga po hindi nagagamit ng efisyente ng ating katawan ang mga asukal, kakailanganin ngayon gumamit ng reserves mula po sa ating mga muscles, kaya naman ang ending, po pwede pong mag-weight loss ang pasyente galing sa muscle loss. Kaya po pwede pong mapansin ninyo na ang katawan ng mga diabetiko po pwede pong lumiliit ang mga bisig pero lumalaki naman ang kanilang mga tiyan. At ang pulot dulo nito, insulin resistance o di naman po kaya ay ang walang insulin. Maraming dahilan ito na dapat ay address kaya sa diabetes dapat po tama ang kinakain natin, mas maraming fiber, mas maraming lean protein at iwasan ng mga matatamis at sobrang matatabang pagkain. Yung fiber po pwede po niyang i-bind ang mga asukal para unti-unti itong marirelease sa inyong bloodstream at nang unti-unti din pong magamit ng mas efisyente ang inyong mga asukal. Again, para po kayong nagbibigay lamang ng kaunti-kaunting allowance sa inyong mga anak para nang sa ganoon ay unti-unti din po nilang magagamit ng maayos ang kanilang mga baon. Narinig naman po ninyo sa akin kanina na iwasan din po ang mga matatabang pagkain. Maaari ang tanong ninyo, bakit kasama ang mga matatabang pagkain? Narito po ang sagot. Ito po ay dahil ang mga matatabang pagkain o yung mga taba ay may ambag din po sa tinatawag natin na insulin resistance. Ang mga taba po, maaari pong bumabara sa mga muscle cells natin kung saan makikita ang mga insulin receptors. Kaya naman po, kung magiging masyadong laden with fat ang ating mga muscle cells, po pwede pong dumadagdag din ito sa insulin resistance. Again, moderation, variety, and balance. Hindi ko sinasabing kumain kayo ng matatamis. Ang sinasabi ko po, mas maganda na kino-compute natin ang inyong mga diet para dyan po, para mas maayos natin po ang level ng inyong mga sukal, pati na rin po ang inyong mga lipid profile. At sana po, ay mayroon kayong natutunan dito. Kung mayroon man, pakishare na po sa inyong mga kaibigan at baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. So paano? See you in the next episode. Ingat!